Yun, doon sa bahay. Ay, nagtakbo. Ala na, misala. Hello! Anong name nung kabayo? Josa. Sino? Josa. Ayan, Josa! Babae pala siya. Hi, Josa! Ang ganda naman ni Josa. Girl pala. Girl pala yung kabayo. Hi, everyone! Good day! Nandito pala kami sa yoga ng kaibigan namin. So, na-invite po kami kung gusto ko daw mag-content. Yung pangunguha daw ng nyog sa kanilang nyogan. So, aside from nyogan pala to, ano pala to, anuhan din nila, yung breeding area din po ng mga manok nila. So, kaya mapapansin nyo po, ang daming manok. Aray, ang dami yatang langgam. Kaya po yun, nakakatuwa naman. Ang ganda naman ni Josa. Kaya pala Josa ang name nung kabayo. Kasi ang ganda naman kasing kabayo. Hindi siya yung usual na yung black or brown na kabayo. So, may pagka-gray siya, parang ganon. Kaya nakakatuwa. And then, ano pa ba masabi ko? So, ayan. So, dito sa Nyogan, so may harvest sila ngayon ng harvest po sila ngayon ng mga nyug. Kaya yun, nakakatawa. Hi, Josa! Alam nyo po ba dito, sobrang mahal ang kabayo. Kasi, since nasa bundok siya, not really bundok talaga. I mean, may highway na siya, ganon. Pero nasa mountain na rin. So, one of their means of transportation ay yung kabayo. Ayan, inaakyat niya na yung kabayo. From here, inaakyat o may kukunin pa? May kukunin pa yan. So, ganon. So, mahal po ang dito. Ano yun? Yung mga farmers po dito, very very simple lang po sila. Pero, very well off po sila. Kasi, yung mga taniman po dito, ang lalaki. So, just to give you an idea, halimbawa kung may taniman, so, yung capital po nila usually sa mga taniman, mababa na po yung 500,000, ganon. Ganon po siya kalaki. So, technically, hindi po ako taga dito. So, pero may mga friends po ako dito. So, they invited me. Sabi nila, oh, baka gusto mong mag-content. So, may mga friends po kaming farmers. So, binibigyan po nila kami ng idea kung paano yung paano nila ginagawa yung pagpa-farm. So, can you imagine, taga palang mataas din po pala yung capital na kahit 500,000. So, parang din siya. Sugal din po yung
pagbi-business nila kasi halimbawa, nag-invest sila ng capital nila ng 500,000 sa farm nila. Tapos, pag hindi naging, halimbawa, kung hindi naging maganda yung tanim nila, gawa nung biglang nagkaroon ng bagyo. So, ganun siya katindi. So, hindi din po pala, ano yun? Simple, hi, Diyosa. I-content ulit kita. Diyosa, ang ganda naman ni Diyosa. Pag na mabait siya, hindi niya ako hinahabol. Kahit first time lang naming mag-meet. Ngayon, so, halimbawa, may may bagyo. So, can you imagine yung 500,000 mo, pwedeng, yung mawala siya. So, kailangan very knowledgeable yung farmer. Kasi yung ini-invest nila, hundreds of thousands din yung ini-invest nila. So, kailangan talagang, aware po sila nung mga panahon, or, yung typical po na nangyari sa mga farmer, halimbawa, marami silang tanim. Tapos maraming farmer na ang dami ding tanim na gano'n. Halimbawa, maraming nagtanim ng kamatis. Or, pinakamatinding pong pwedeng mangyari. Yung sabi nga nila, yung bagsak yung, bagsak yung price. So, yun din, isa ding, bakit po sila na, na nalulugi sa farming. Oo. Pero nakakatuwa kasi ito lang, trivia lang po. Meron kaming mga kilala. Nakita mo, lang sila. Yung simpleng pananamit, nakakakabayo lang sila. Pero yung mga bahay nila, ang lalaki. Kasi, sabi ko nga, syempre, pag halimbawa, yung farm nila, yung hectares of land na pinorm nila, naging successful naman, million din yung kikitain nila. So, pwede yung papakyaw daw ng yung harvest nila. Kung minsan, isang tao lang yun, papakyawin na lahat. So, halimbawa, kung nag-invest sila ng 500,000 sa isang harvest nila, pwedeng triple o doble yung kikitain nila. So, million din yung kikitain. Hindi pwedeng mag-invest sila ng 500,000 tapos 100,000 lang kitain. Pwedeng kikitain nila. Mga million din yung kikitain. So, ganun din siya. Kaya masabi ko, yung mga farmer din, magagaling din. Kasi, kailangan din ng matinding pag-aaral din. Yung about sa farming, hindi ka lang pwedeng tanim ng tanim. So, nakakatawa. Hi, Josa. See you late mamaya. Ay, mamalaglag na ako. Ayan. Lumay na ako kay Josa kasi makitid lang yung at baka mamaya biglang magalit si Josa. Bye, Josa. Babalik ka ulit, Josa. May kukunin pa siya. Diba? Kaya nga, mahal po yung kung di po ako nagkakamali, yung kabayo yata is worth, sa isang kabayo yata is 30 to 50,000 isa. O, diba? Diba mahal din nila? Kasi nga, bukod sa tipid sa gas, sila lang yung talaga nakakapunta. Imagine mo naman, hindi naman pwedeng pumunta dito makapunta dito ang 4 wheels na 4 wheels na sasakyan. Pero yung iba nakakapasok dito motor. But then again, hindi naman natin ma-imagine na yung ganyan kalaking grabe, hiningal ako. Matarik-tarik din kasi yung yung place. Kaya natutuwa, in-invite ako na yung mag-content ka dito. And imagine mo dun sa Manila, 'di ba, yung isang piece yata ng ganyan worth 30 pesos. Pero hindi ko lang alam kung magkano yung bentahan nila dito. Hindi ko na tinanong. Pero nakakatuwa. Tsaka dito sa sa mga farmers, ang sisipag talaga nila. So, madaling araw pa lang, na sila nagising. O, diba, ang ganda ng, ng buntot ni Josa. Mukhang may highlights yung Natural po ba yung buntot ni Josa? Nagpa-highlight siya. In fairness, diba? Akalain mo, natural ang buntot ni Josa.
In English, goddess. Wow, goddess ang ano. Nagutom si si Diyosa sa kanyang mabigat na binibilbit. Tingnan mo, nakakatawa yung buntot. Ngayon na nakita ng buntot ng kabayo na parang may highlights, di ba? Mas lighter yung lighter yung buntot ni buntit ni Diyosa. Sana magkita ulit tayo, Diyosa. So, most likely, sila yung namakyaw nung, yung mga nyog dito. Oo, pero iba yung may-ari ng nyogan. So, yung mga namamakyaw, sila na yung nag-harvest ng nyog, tapos sila na rin yung nag-aayos nga. So, nakakatuwa. Diba? Tapos, good thing, maraming damo ngayon nakain si Diyosa kasi rainy season. Actually, rainy season, pero ramdam pa rin yung init ng panahon. O, diba? Diba, ang lakas ni Diyosa. O, diba? Hi, Diyosa. Tsaka, tignan nyo naman kanyang ulo ni Diyosa. Sa tingin ko, mukhang alagang-alaga naman si Diyosa. Kasi tignan mo naman yung niya, yung balahibo niya. Maganda, tsaka makinis si Diyosa. Kaya yun. Parang gusto na rin kumain yata ni Diyosa ng Parang gusto na rin kumain ni Diyosa ng nyog. Kumakain ba si Diyosa ng nyog? Ay, hindi. Ay, kumakain. One time, can you believe, before, nakita ko ng kabayo kumakain ng langka. At, nakasama na yung balat. O, sangka pa, di ba? O, di ba? Di ba, ikaw ba, Diyosa, kumakain ka ng langka? Ha? Oh, matako pala si Diyosa, di ba? Pero mommy na ba si Diyosa? Naging mommy na siya? Ay, si Diyosa ay hindi na po dalaga. Mommy na po siya. Takit ulit si Diyosa. Parang feeling ko, kasi actually kararating lang namin dito. Kaya yun, nakakatuwa. Alam nyo ba, kasi ako naman kasi nag-o-opisina ako. So, dati ako nag-o-office. So, more on office, ganon, paperwork. And then, nung nagkaroon kami ng business, nagkaroon na kami ng business. So, syempre, dahil hawak na namin yung time namin. So, yung nakatuwa, pag may business kasi, may free time kang, not really free time, but yung meron kang, yung makakapag-decide ka na yung free time mo, parang ganon. O, diba, ang dami pang, so, yan pa po yung ibang coconut, or coconut sa English, syempre, and Tagalog naman nyog. O, diba? So, hindi lang po pala yung buko yung iniinom natin. So, nag-aano din pala sila ng nyog dito. Nakakatuwa, ang dami, oh. So, imagine kung ilang balik na si Diyosa. So, yun, ano pa masabi ko? Kaya yun. So, ang masabi ko it's really nice talaga din yung din ng agriculture. So, nakita mo yung mga iba-ibang tanim. Nakita mo yung mga harvest nila, ganon. So, it's very nice experience. So, yung mga nakikita nyo pong mga puno dyan, o diba, bukod sa nyog, may mga puno po ng puno po yan ng rambutan. Puno po yan ng rambutan, at saka ano pa bang puno yan? Tsaka mga lansones, diba? Very productive yung area very productive po yung nyogan nung friend po namin. Kasi, bukod sa malaki yung nyogan nila na may regular pong namamakyaw. So, wala po silang labor doon. Meaning, yung namamakyaw po sila na po yung in charge po sa lahat. In charge po sa lahat ng charge na po sa lahat. Sila na yung aakyat, sila na po yung mag-aayos niyan. So, ang pinakaalam ko lang po ginagawa nung kaibigan po namin ay sila lang po yung pag yung pinakahuli na, yung binibilang na po kung ilang
pieces na po yung nakuha. Tapos aside from that, yun nga, may manukan din po dito. And just to give you an idea about naman sa manukan, kung familiar po kayo dyan, no? So, yung sabi nga natin, yung mga panabong na manok. So, hindi po siya yung, hindi po siya yung kinakatay natin na 45 days. So, yung manok po ng friend namin, so, binibenta po nila yun. Per manok is 8,000. So, imagine kung may kukuha po sa kanila ng 100 pieces na ganitong klaseng manok. So, kumikita sila almost 800,000. So, ang masabi ko lang po is sobrang na-maximize yung space. May nyogan, may manukan, and then yung pinakaano lang nila, yung daily talaga, yung pinapakain, nagpapainom ng manok, ano pa ba. Tapos, meron din ditong rambutan at saka lansones. So, another produce po ulit. Diba? Very Tapos, another idea din po na natutunan ko sa friend ko is about sa nyogan is, alam nyo po ba, ang abono lang sa nyogan ay asin. So, salt. Tapos, sa Department of Agriculture, if I'm not mistaken, nagbibigay po sila ng abono sa mga nyogan. So, nakakatuwa. Kasi, yung sa mga nyogan pala, kaya yung sasabi nga daw nila, yung sa mga beach, sa mga, malapit sa dagat, bakit ang tatamis ng bukol malapit sa beach or sa may dagat? Kasi nga, sagana po sila sa salty, yung siguro yung breeze. So, nagkaroon siya ng natural na abono. Di ba maalat po yung sa dagat yun. So, yun lang po masabi ko. And thank you friends sa pag-support sa aming channel. Nakakatuwa. Kasi, hindi po usual na, yun. It's not always na nagsasalta ako sa vlog ko. Thank you everyone sa lahat po ng laging na-support, natulong sa channel namin. And thank you po talaga ng thank you po talaga ng ng madami. And yeah, ano pa ba masasabi ko? Ang masabi ko lang, I hope we will have a nice day to everyone, and hopefully may marami pa akong share about sa mga ganito, mga trivia about farming. Thank you po ulit, and have a nice day.